ang mindset ng mayaman. Hindi sila basta consumer. Kapag may trend, iniisip nila, paano ako kikita dito? Hindi paano ako gagastos dito? Pangapat, ang mahirap ay nahuhulog sa comfort zone trap. Alam mo kaibigan kung bakit maraming tao ang nananatiling mahirap? Kasi ayaw nilang masaktan. Ayaw nilang mahirapan. Gusto nila ng stable na trabaho, siguradong sahod at oras para magpahinga. Pero sa mundo ng pera, ang comfort zone ay bitag. Ang mga mayayaman, handa silang tiisin ang stress, ang rejection, ang risk. Habang ang karamihan nagpapahinga lang at nanonood ng Netflix, sila nag-iisip ng next move. Example, may dalawang magkaibigan. Yung isa nag-ipon ng 30,000 pesos para bumili ng bagong cellphone. Yung isa ginamit ang 30,000 pesos para ibili ng dalawang babaeng kambing. Sa una parang mas panalo yung may bagong cellphone. Pero pagdating ng 6 na buwan, yung dalawang kambing may tig-3 anak na at kapag binenta paniguradong kikita na. Yung isa, sira na ang cellphone at wala pang ipon. Panglima, control is power. Ito ang pinakamadilim na sikreto ng mga mayayaman. Control. Sa negosyo, hindi sapat na ikaw ay may produkto. Kailangan ikaw ang nagdidikta ng presyo, ng demand, ng takbo ng market. Example, may isang malaking kumpanya ng gatas. Kapag gusto nilang tumaas ang presyo, hindi sila diretsyong nagtataas. Gagawa sila ng advertisement tungkol sa health benefits ng gatas. Bibigyan nila ng sponsorship ang mga doktor at influencer. Pagkatapos ng ilang buwan, tataas ang demand at saka sila magtataas ng presyo. Hindi ito aksidente. Plano ito. Kapag gusto mong umangat, kailangan hindi lang ikaw ang marunong magtrabaho. Dapat ikaw ang nagdidikta ng laro. Pang-anim, gumamit ng leverage. Isang sikretong hindi tinuturo sa school. Ang totoong yaman ay hindi nanggagaling sa sariling pera at oras, kundi sa leverage. Ang leverage ay kapag ginagamit mo ang pera, oras at skills ng ibang tao para kumita ka. Ito ang dahilan kung bakit yumayaman ang mga CEO at business owners ng mas mabilis kaysa sa mga empleyado. Example, isang kumpanya may 100 empleyado. Bawat isa ay nagtatrabaho ng 8 oras kada araw. Kung isipin, ang may-ari parang may 800 hours ng trabaho kada araw at lahat ng iyon nagagamit niya para kumita. Hindi siya nag-overtime, pero siya ang pinakakumikita. Lesson, kung puro ikaw lang ang gumagalaw, limitado lang ang kita mo. Pero kapag marunong ka mag-leverage, magiging unlimited ang potential mo. Pang-pito, emotions are weakness. Kaibigan, ito ang isa sa pinaka-crucial na sikreto. Kapag nagdesisyon ka base sa emosyon, talo ka na. Maraming tao ang bumibili ng mga bagay na hindi nila kailangan dahil nagpadala sila sa hype. Marami ring nagbebenta ng investment sa maling oras dahil natakot sila. Ang mga mayayaman, kabaligtaran. Kapag ang lahat natatakot, sila ang bumibili. Kapag ang lahat ay sabik bumili, sila ang tahimik na nagbebenta. Example, sa stock market, nung bumagsak ang presyo ng pandemic,